Basta kailangan dumating. Kaya bahala. Ito ang kamera mo. Doon ka. Bongbong Marcos! Yung 51 na yan, dapat aristuhin na Ang yan. signal niya ng kay Connie. Ano bang kailangan ebidensya? Nakita niyo, mismo kapatid ni Bongbong na nagsalita. Yung user lang, yung nagbebenta ng kunti-pakunti na droga. Hinuhuli ng PDEA, hinuhuli ng CID. Ito ngayon, bakit walang huli ang PDEA, walang huli ang CIDG, walang huli ang NBI? Itong corruption ngayon, this is a syndicated crime. Bakit walang huli ang NBI, ang CIDG? Bakit ganoon mga kababayan? So, panahon na mga kakapsat ko, kababayan ko, kakapsat ko, Bongbong Marcos, ating mesa nga, Ilocano, lumakyatag puma, si Bagbagang, kaya't ko puma, nga ang diskukan. Ang mobile pa, abot na, kami pa, ay lalo lang magalit sa iyo. This will be a graceful exchange for you to make good of yourself. For the Filipino to still consider your situation na pwede pa ibalik yung dignidad mo. Please step down, Mr. Marcos. Hindi ako nagsisingin sa iyo kung magkano yung ginastos ko sa kampanya ko sa iyo. Ang gusto ko lang, sagutin mo at kampanin mo ang isang amahan. Ikaw ang tatay ng buong mamamayan. Tatay ka namin. Kaya dapat you should make good. You should exercise Colonel, good father to the family. kung adik daw ang tatay, hindi pwedeng sundin ang mga anak. Tama ba? Tama. Okay, kaya ang panawagan ng taong bayan, Marcos resign! Aristuhin! Kulong sa Selda 13! Marcos resign! Ikulong! Ikulong! Sa Selda 13! Marcos resign! Aristuhin! Ikulong! Sa Selda 13! To arrest Bongbong Marcos, Colonel. our constitutional and responsibility. Maraming salamat. Sana ito, sabi ko ngayon, ito, malikan ko, para sa kapakanan ng bawat babayang Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipino! Maraming salamat. Maraming salamat! And God bless us all. Maraming salamat kay retired Colonel Kuntapay. Yan po tatagundong ang ating panawagan. At ang uulitin ni Kaerik, hindi po ito sa numero, kundi sa tamang panawagan. Kung ang Presidente ang punong kriminal, bakit ang panawagan ninyo ang Vice Presidente mag-resign kalupuhan? Kaya, nakikilaban kay Marcos, ayaw pababain si Marcos dahil nakikilaban sa pangungurapon ang panawagan ng sambayan ng Pilipino na dapat tayo ay sumama. Marcos resign! Aristuhin! Ikulong! Sa Selda 13! Yun, panawagan na. At magsasalita ngayon si Retired General Daos. Magbabalik mamaya si Retired Colonel Kuntapay. Retired General Daos, dito na sir, pwede rin. Magandang tagan sa isang ako may karadong uniform personnel na dito. Nagdala sila. Mga polis, mga internado. Mga senior citizen. Mga po senior citizen at mga kabataan na matitino ang isip. Yung hindi isip kaliwa. Narito po ako, isa rin akong Ilocano. Ang Presidente ay Ilocano. Ang Chief of Staff ng Armed Forces ay Ilocano. Karamihan ay mga Ilocano.
pero wala sa kultura ng isang Ilocano ang mag-adik at magnakaw ng kaban ng bayan. Sabi nila, galit na galit sa akin ang mga kababayan ko sa bawang. Galing pa ho ako ng La Union. Lumuwas lang po ako dito para ulasdas ko ang aking damdamin. Hindi lang bilang isang Ilocano, kundi bilang isang Pilipino at isang bilang na senior citizen. Ginagawa ko po ito. Pati nga yung asawa ko, pinapagalitan ako eh. Bakit daw nakikihalo ako sa ano? Alam mo, sabi ko, nung nasa servisyo ako, ang ano namin, hagdikain, kahit ngayon, to protect, and to serve, and to protect. Unang-una, magservisyo ka at protektahan mo ang alin? Tao at ari-arian. Kaya, itong nangyayari sa ating Pilipinas ay Kailangan magkadikit, ano? niyo po eh. Tanga ka na lang kung hindi mo ma-analyze. Pumunta din sa sama ko. Unang-una, noon pa, yung hindi So, pa lipat tayo doon pag ganun tayo. Okay. BBM, Ay, sorry. inilapit yan kay Digong, President Duterte. Nino, ni Bongbong, ay ni Senator Erwin. Bongo. Nilapit niya para daw i-appoint, nagpapapoint si BBM bilang Secretary ng Agriculture. Ito ay hindi pinayagan ni President Duterte dahil alam niya ang background ni BBM. Marami niya nga sinasabi, Dadating niyo lang? and attract ating may pagkahi siyang dinadala. Hindi siya tumayak. Dito muna tayo. Yung kakandidato na siya, inaano na naman niyang maging vice-presidente niya. Si Sara Duterte. Pero hindi pumayag si Sara dahil ayaw pa niya nga maging presidente. Kaya siya ang ginawang kandidato para sa vice-presidente na unit team. At ang ano nila ay babangon muli ang Pilipinas. Naputol po ako. Binoto ko siya. Nagkampanya ako para sa kanila. Siya ang presidentan ko. Meron na pong resibo yan. May mga picture ako. Dati kahit nasa DLG ako. Ako po yung chief of staff. Magkakasama kami ni Secretary Anyo, ni General Insay, General pamatay na taga-J. Nakalimutan ko na. Kahit bawal po sa amin, sikreto akong mangumpanya para kay BBM. Dahil nga, dahil umanuhan ko. Pero, napagpul nga po ako. Ano, bakit ako nag-iimotok? Ano, isa siyang ating hindi ko pinaniwalaan nung una yun. May mga intel na pumupunta sa amin. Dahil sa DLG, kumano po yan. Tumadaan po mga papeles ng... i-disperse na tayo. Ready. I-disperse na nila tayo. Sige. Kung i-disperse tayo at aristohin tayo, aristohin nila, pabalik-balik. Kanina pa kami nag-negotiate sa inyo eh. Hindi nyo ang kaya na-aristohin ang ating na presidente. Kami ninaharas nyo. Aristohin nyo ang ating na presidente, hindi kami. Tama! Kapayapa ka naman, nag-aaral ba kami? Hindi naman kami nagbabalikasa. Nandito na nga kami sa gilid. Pabalik-balik, may patawad kung ano-anong mga negosasyon. Hindi po kami nandito para manggulo! I-disperse nyo kami. Kung i-disperse nyo, di tapos. Kami!
nyo kanunin! Ang mga kriminal, ang magnanakaw, yun ang aristuin nyo. Yung adik ng presidente, yun ang huwag niyong sundin. Kami ang mga mamamayan. Ang sahod nyo galing sa taong bayan, hindi kay Marcos. Sige, go ahead. General Taos, kung aristuin kami, i-document nyo, sabay-sabay tayo magpa-aresto. O di, libre ang ating apunan, libre ang agahan, kordyado pa tayo. O sige, ready. Aristuin tayo mga aristuin ko. Pag may plano kayo na aristuhin kami, hindi kayo sa tao lang. Lahat kami dalhin nyo sa kulungan. Sama nyo si Bibilin! Ulit-ulit na lang, pabalik-balik. Aristuin nyo ang adik na presidente, hindi kaming mamamayan. Dapat yung nasa Malacanang ang arestuhin ninyo. Ang pinaglalaban namin dito kasama kayo. Kasama kayo dito. Sinisinga na ng mga buwis. Nasa ng buwis ninyo. Kinukurat. Pumapayag kayo na gano'n. Arestuhin nyo kami. Lahat kami arestuhin nyo dito. Wala kaming armas dito. Kundi ilaban namin ang aming karapatan. Bilang nagpapayag ng tax. Huwag nyo kaming tawanan! Huwag kang tumawa dyan! Dahil hindi kami nakikipagtawanan dito! Dahil totoo ang sinasabi namin dito! At ito pa ha, alam naman namin na pinipicturan nyo kami, kakasuhan nyo kami, hindi kasuhan nyo na! At bago mangyari ang pag-aresto, sasayawan muna natin! Sumbagas! Nine against corruption! Sa Quezon City! Lumapit na kayo dito! Move forward please! O, isayaw, isayaw! At ano ang panawagan ng taong bayan? Marcos resign! Aristuhin! Ikulong! Sa selda 13! Ikulong! Sa selda 13! Marcos resign! Aristuhin! Ikulong! Sa selda 13! Bago magsalita ang iba pa, so pag-girls, move forward muna. Okay, bye. Move tayo. Go, go. Dito kay Kaya Rick. Dali, dali. Sige, dali. Ay, dito. O, kitaan muna natin sa sayaw. Then ikaw ang susunod, Tay. General Taos, mag-prepare ka lang kay after dito, balik ka. O, dali. So pag-girls, dali. Move forward. O, ito na. Mga polis, alistuin nyo mga sumpa girls namin. At kasama kami magpapakulong. Eric! Sabi mo basta may aircon ha! Eric! Okay na kayo basta huwag na kalimutan na aircon! Sabi mo na aircon ha! Basta naka-aircon daw, paristo kaming lahat. Tsaka may pakwan! Eric, may pakwan! At may pagwan. Ayun. Mga sumpa girls, sayaw ng paglaban, sayaw ng pagtutol, pambansang loyal, nandito na. Wow! Everybody! Sayaw ng pagtutol, kimbot ng paglaban. Go! Sayaw ng pagtutol, kimbot ng paglaban. Pwedeng sumayaw ang lahat bago tayo aristuin ng mga pulis. Go! Disperse na kami. Tapos aristuin dapat. Ayaw magpa-disperse. Naman yung lalo doon sa Huwag kayo magwala, pati-pati na. Wala yan. Kaso na tayo, kanina. Sayaw ng pagprotesta, tikpot ng paglaban. Yan, hala, Marcos resign. Marcos resign. Isayaw, ikimbot. Marcos resign. Isayaw, ikimbot. Awa yun. Oo. Bantayan nyo si Yusik Ben, si Ka Eric, si Tatay Rani, at saka si
Attorney Luna, pag inaresto kami, sabay-sabay tayong papasok sa kulungan ngayong araw. Ready, ready? Ready! Ready kaming aristohin. Marcos, ubusin mo na kami. Hindi mauubos ang balon ng puwersa ng mamamayan. Ayan. Wow, Sheila Ispon. Ayun. Marcos resign. Isayaw. Ikimpot ang protesta. Marcos resign. Isayaw. Ikimpot ang protesta. Ang mga vloggers ready. I-announce sila, mga aristo na sila maya-maya. Ready? Okay. Sabay tayo ha. Sige. Na-extra na nila akong damit dito. Sabay tayo magpakulong ngayong araw na to. Basta hindi tayo alis dito na sa gilid. Marcos resign now. Long, long distance, Marcos resign now. Ayan! Sayaw, ikimbot ang protesta. Sayaw, ikimbot ang protesta. Already, ano yung kape, mamaya na ulit. After mga 15 minutes. Thank you ha. Super girls. I-ready mo ng sound at may masasalita pa. Attention muna mga kababayan. Mga kapatid, attention muna sa announcement. Please. Body-body tayo. Maghanap ng body. Pag i-disperse tayo, hindi tayo mag-resist. Pag aristohin kami, aristohin kami. Samahan nyo lang kami. Okay, klaro ha? Pero! Tayo body-body. We will not resist. But we will stand along dito sa kalsada na to at kami ay magpaparesto at ipapakulong sapagkat ito ang gobyerno na hindi naman kontento na pagnakawan ang kanyang mamamayan, kundi aabusuin at napastaganin pa niya ang karapatan. Kawawang mga pulis. You should be protecting the people, not the corrupt and addict president. Tadong presidente yan. Nakakahiya na ang bansang ito. Ang mga pulis at sundalo doon nagpoprotekta sa gobyerno na pinag-arian ng sindikato. Asawa, anak, bayaw, putang ina. Puro kriminal, puro kartel. Kulang na lang tamtax at bako ay sindikato ng pamilya ni Marcos. Ano pang hinahanap nyo? Hindi kami ang inyong kalaban. Hindi kami ang dapat ninyong binabantayan. Hindi kami ang dapat ulihin. Ang dapat ulihin dito, ang kriminal na mandarambong na ginagamit ang opisina ng pagka-presidente. At ang mga pulis, kayo po ay mga profesional. May mga utak kayo. Unlawful order shall not be part of any chain of command order. Mali po yun. Aristuhin nyo dahil nagtitipon ng mga tao dahil walang permit. Ano ba ang ibig sabihin yan? Ang pagpapahayag at pagtitipon ng mapayapa ay isang constitutional right. Ang permit ay kinukuha para sa kalsada, hindi para sa karapatan. Kung hindi ka nang gugulo at ikaw ay mapayapang nagpuprotesta at nagpapahayag at hindi ka armado, you don't need a permit from the city. Ang permit ay kinukuha upang i-areglo ang traffic, hindi para i-exercise ang karapatan. Bata, mga kapulisan, mga militar, huwag niyo sa mga magnanakaw. Dito kayo sa mga tao maawa, sumama kayo. Huwag kayong mag-follow ng unlawful order. Wala naman kaming ginagawa dito, nagsasalita lang.
Hindi kami nagkukulo. Pasalamat na kami sa inyo. Binabantayan nyo kami. Sinasabihan pa ninyo kami. Kung may mga suspect na yun yan, na magkukulo, i-report ninyo sa amin. Yun, di ba yun ang maganda? Bayaan mo lang kami na makapagsalita ng malaya. Hindi kami nagugulo, hindi kami komunista, hindi kami akbayan, hindi kami yung mga NPA. Diba, hindi kami mga NPA, hindi kami mga komunista. Sila ang dapat yung daktin, saka yung matulugan at ating sila sana ang daktin. Hindi kami, maawa kayo. Doon kamo sa amin, magpapayapa naman kami. Ha? So, please lang. Please lang, ibigay sa amin ang inyong kumpiyansa. Walang manggugulo dito. Ayaw naman tayo bigyan. Okay. Hello? Ikaw na, Warren. Oh, Warren Buffet. Ikaw na. Mahaliwood ah. Warren Buffet. Oh, Biray, Warren! So guys, good morning sa ating lahat na narito. Lalong-lalo na sa ating mga kapulisan at sa ating kasandulan at sa ating kasundaluhan. Maraming salamat. Good morning po sa inyong lahat, sir, sa inyong Nang binira natin, umalis. sa Umalis. traffic ko. Maraming salamat. Balik-balik So, na. Alistuhin nyo nandito na kami kami. para Tapos na. ipaliwanag sa inyo at ipaliwanag sa mamamayang Pilipino na narito kami upang ipahayag ang aming saloobin. Ipahayag ang aming damdamin at ilabas namin na kami isang mga nagbubuhit sa Pilipinas. Ninanakaw lamang ng isang sindikatong namumuno na walang iba kundi si Bobong, Ade, Drug Lord, Marcos, ang Siyado, ang Kongin, nasa loob na ng Malacanang, putang ina niya, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Ha? Hindi kami mga IBS! Mamamayang Pilipino kami na namamang namumuhay dito sa bansang Pilipinas. Dami. Yung mga sinasabi ni John Vic Limulya Nakapasok na zombie. na pag may Yan nagsalitang Marcos resign, Yan ipapaalis mo na. Overman yung zero. Nandito kami! Gago! Nandito kami! Binayaran ka ng 2.5 billion animal ka! Animal talaga, no? Isa pa itong putang ina si Brownie! Hayop na hayop! Marcos, hayop! Isa ka hayop, hayupan! Marcos! Hayop! Sa hayop! Hayupan! Marcos! Oh, nandiyan na! Yay! Agrarian Marcos Sentro! Maraming salamat sa buhay tayo lahat dito. At mga kababayan, etik tayo na ang panawagan. Marcos resign! Aristoin! Ikulong sa selda 13! Marcos resign! Aristohin! 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 Ikulong sa selda 13! Marcos resign! Aristoin! Ikulong sa selda 13! Marcos resign! Aristohin! Ikulong sa selda 13! Ang pananagutang kriminal ay nasa kay Marcos. Siya ang presidente, kaya dapat siyang aristuhin, ikulong, at dapat managot. Ang panawagan ng sambayanang Pilipino, Marcos resign, aristuhin, ikulong, sa selda 13. Marcos resign! Aristuhin! Ikulong sa selda 13! Marcos resign! Aristuhin! Ikulong sa selda 13! Ayun. O, dito na kayo. Ang sa kabila, Marcos remain yun. Dito kayo sa Marcos resign. Huwag kayo sa Marcos remain.
dito kayo sa Marcos Resign. Okay, pakinggan natin ang boses ng ating Undersecretary Tatay Ben Ranque magbibigay ng kanyang advice at mga katugunan sa ating mga kababayan. Mamaya na lang po si Tatay Rani pag may sound system na. Sa araw ng kalayaan na pinakamatyan ni Andres Bonifacio, ito ang tunay na kalayaan. Huwag yung kalayaan dahil binabayaran. Ito tayo sa tunay na kalayaan. Huwag tayo doon sa kalayaan ng mga kurakot. Ikulong, ibalik ang mga kinurakot. Paano ikulong? Ibalik. Na si Marcos nandyan pa. Ayaw niya yan. Muro-muro nga lang yung ginawa sa Malacanang. Binalik daw yung ilan yung milyon binalik ni Juan? 110 lang, binalik. Naiwan ng 900. Naiwan ng 900. Tapos, sino magbigay ng ebidensya? Yung taong nagsauli, hindi. Muro-muro lang yun ni Marcos. Para ibig sabihin, nakikiramay siya sa taong bayan. Niloloko tayo. Sabihin na natin, niloloko tayo ni Marcos. So huwag tayong maniwala. At dahil niloloko tayo, Tatay Ben, ang panawagan ng mamamayan, Marcos, sumuko ka na! Hindi marinig, sabay-sabay. Marcos, sumuko ka na! Mas malakas. Marcos, sumuko ka na! Marcos, sumuko ka na! Dahil nililito mo lang ang tao. Yung may dalang bandila, naligaw yun. Oo. Pero okay na rin Hindi. manatili sila dito. Yung mga dalalang batira, sumisigaw sa lana, ikulong Kasi ang kurakot. ang panawagan ng taong bayan, malinaw, Marcos resign, aristuhin, Aristuhin. ikulong, Sa selda 13, Marcos resign, aristuhin, ikulong. Sa selda 13, Marcos resign, aristuhin, ikulong. Sa selda 13. Tamang panawagan. Tinatama lang namin ang panawagan. Kasi mahirap na alukin ang mga tao pabalik-balik sa EDSA. Ulit-ulit ang sinasabi na ikulong ang mga kurakot. Pero sinong ikulong? si Marcos. Sila yun. Ay siya ang mastermind. Kasi yung mga taong nangurakot, tauhan niya at may parte siya sa kickback. Correct. Diba? Nakakasawa na. Tayo naglaan ng oras, panahon, energy para magsigaw na ikulong ang mga kurakot. Tapos, wala tayong makulong. Dapat kulungin na si Marcos. Dahil 3 taon siyang naglaan na budget para lang nakawin. Di ba yun ang katotohanan? Ang katotohanan, dun tayo. The moral issue is Dito tayo kay Tatay Ben. The moral issue is kurakot. Huwag na kayong pumunta doon sa kabila. Marcos remain yun. Dito Marcos resign. The moral issue is pagnanakaw, which is against the 10 commandments of God. Nag-isip pa eh, oh. Sino nagnakaw? Di ba si Marcos? Kasi mga tauhan Dito. Dito kayo dahil dito ay may tahong na ngayon. muro-muro lang yan. Yung mga patutsada niya na isyo, masuhan, isyo, may mga kurap na mga politiko-politician. Sino ba yun na mga kurap na politiko-politician? Di ba mga tauhan ng bumbos ng kabinet? Yun po ang totoo. Mga Yun ang tama. Kaya po, sa mga naliligaw pa, ang sa dulo po ninyo ay Marcos remain. Dito ay Marcos resign. Doon natin Saan kayo? Sa Marcos remain o sa ang Marcos resign? pangungurakot ay hindi itigil Aristuhin. kung si Marcos hindi iwanan. Marcos resign. Aristuhin. Ikulong. Sa selda 13. Thumbs down ka pa ha? Pero si Marcos, Akala mo ha, magkano bayad sa'yo? Dito, ang panawagan ng mamamayan, Marcos resign. Kay siya ang kriminal na mastermind. Gusto nyo adik at magnanakaw, ayaw nyo.
na ang mga drug lord ay natutumba. Eh, nakakasawa na ng matsa. Dito Tapos, tayo. iiwan pa ang kilolong. Tatay Ben, Ang dapat kilolong. sabayan mo ko. Ang panawagan, Marcos, sumuko ka na. Sabay-saba. Marcos, sumuko ka na! Huwag na kayong pumunta sa Marcos. Dito kayo sa Marcos Resign. Nakabamon yung maglakad na walang sigaw na Marcos. Resign. Kasi masakit ang paa eh. Yung mga tagalasal, nandun na sa loob ng Robinson, nag-stop na lang. Kasi sawa na daw sila magsigaw na ikulong ang mga kurakot. Ako si Marcos, hindi ikulong. Yan ang nandyan lahat ng mga tagalasal. Tatay Ben, dapat pag-uwi na nila ang panawagan nila. Oo. Kulong mga kurakot. Kulong mga kurakot. Ganito. Kulong si Marcos. Kulong si Marcos! 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 Kulong si Marcos, Kulong si Marcos! Kulong si Marcos! Kulong si Marcos! Ang tamang panawagan, hindi mga kurakot. Kulong na yan. Dapat Marcos. Kulong si Marcos. Marcos. Kulong na yan. Marcos. Kulong na yan. Marcos. Kulong na yan. Ayan. Marcos, ikulong na yan. Isang malayang panawagan. Kasi, yun naman ang dapat sa araw na ito. Ang araw na ito ay Bonifacio Day. Lahat papayagan mag-rally. Dahil Bonifacio Day, kalayaan eh. Diba? We are celebrating, we are peacefully celebrating di kalayaan ng mga Pilipino laban sa mga katsila. So, bigyan tayo ang kalayaan sumigaw. Yun ang kinamamatay ni Juan. Tatay Ben, kung si Bonifacio ay lumaban para lumaya sa mga kolonyalistang Espanyol ang Pilipinas, ngayon ay lumalaban tayo para lumaya sa kriminal, adik at mandarambong Tama. gobyerno. Tama? Siya ang sakpit. Siya ang arestuhin. Kaya ang panawagan, ang tao, Ang bayan! ngayon ay Lumalaban! Ang tao! Ang bayan! Ngayon ay lumalaban! Ang tao! Ang bayan! Ngayon ay lumalaban! Mapayapang paglalaban. Lumalaban. Kasi hindi tayo nanggugulo. Tayo ay nagsasalita lang. Di ba? Sinasabi natin ang katotohanan. Dahil ngayon ang araw ng pagsasabi ng katotohanan. Di ba yun ang pinaglaban ng national hero na si Juan Andres Bonifacio? Ang lumaban para sa kalayaan sa bayan. Hindi nakawan tayo ng mga opisyal ng gobyerno sa pamumuno ng presidente. Tama lang na panayasin yung magnanakaw. Kasi sino panayasin dito? Nakakapagod na. Magbantay ang mga pulis kaibigan natin. Nagbantay sa atin na mapayapa na yung nagrally. Tapos yung pinanawagan natin, bumaba na dahil magnanakaw, hindi pa bumaba. At pinapalay, hindi naman siguro tayo papalayasin eh. Kasi naintindihan tayo ng ating mga, kasi tinawagan siguro sila, palayasin na yan kasi hingay yung Marcos side. Baka hindi na si Marcos na nabung na sa adik-adik pa, nahubog na sa bukid. Ayaw na niya makinig. Baka makulap. Sana makulapis na. Okay lang yung picture kasi certificate of appearance yun eh. Okay lang yun. Certificate of appearance na talagang nagtatrabaho sila. Certificate of appearance para sa presento. Hindi ko naniwala doon. Peace and order sila. Pinipicturean lang sila. Ay, hindi tayo ulihin nila. Hindi tayo ulihin dahil mabait ang mga picture pulis. sa mga nagsasalita Mabait yun. ay Mabait sila. kung yung documentation ng mga Normal intel. na lang yun. Pero ang sunod niyan, kaso na inciting to sedition. Sige lang. Kasi wala namang sedisyon dito. Injection. Injection. Yun, injection sa Malacanang. Oo, sa Malacanang. Yun, may injection doon. Walang sedisyon dito. Alam nila yan, walang sedisyon. Kasi ang sedisyon is armed struggle yun eh. Ang sedisyon, yung CPP, NPA. Kasi sila ang armed struggle. At niluloko nila ang Pilipinas, kinukuha na nila ng pera ang gobyerno
para sa kanilang minimite na pag-agaw sa gobyerno. Actually, Tatay Ben, mga kapatid, ang mga pulis, gusto rin nila niya mag-rally. Kaso lang, nasa serbisyo sila. Ang mga pamilya nila, apektado din yan. Tama! 80% o 90% ng mga pulis, ang pamilya nila nanggaling sa magsasaka, magbubukid, mga manggagawang bukid, mga maralitang lungsod. Kasi kung sila ay may pera, hindi sila nagpulis. Mga kawawang mahihirap na mamamayan, ang pamilya ng mga pulis. Pamilya sila, may pamilya sila. Pamilya nila nanggaling yan sa mahihirap na pamilya. Kaso lang yung pamilya niya, sabi ni Claire, kasi na yung 500 sa kuha ninyo. Sa Noche Buena. Ang 500, bumili ka ng dalawang garapon ng taong, saka dalawang kondensada, ay salad na. Yun ang pamahon pagluto ko ni Apo. Tapos ang sukli na 80 pesos, bibili mo ng fishball. Yun. Ulitin na natin ha, ang 500 pesos ni Aling Claire Marites Castro, dalawang garapon ng kaong, dalawang lata ng kondensada, ang 80 pesos na fishball. Yan, pero pag si Marcos sa si Romualdez sa Magnakaw, ay bilyon-bilyon. Bilyon-bilyon. Kaya ang panawagan, tayo dito ka na, Marcos remain doon, dito Marcos resign. Kaya nga dapat malinawagan natin sila. Malinaw yan na isigaw na ninyo na ang magnanakaw at pasirmain si Marcos. Dahil kahit baliktarin pa ninyo ang mga nagnakaw, mga tao ni Marcos. Tama! Kaya kantahan mo nga Tatay Ben. Marcos magnanakaw. Marcos magnanakaw. Marcos magnanakaw. Magnanakaw si Marcos. One more time. Ready, go! Marcos magnanakaw. Marcos magnanakaw. Marcos magnanakaw. Magnanakaw si Marcos. Marcos resign. Aristuhin. Ikulong sa selda 13. Marcos resign. Arestuhin. Ikulong sa selda 13. Resign. Aristuhin. Ikulong sa selda 13. Yun. Pira. Ayun. Pira na lang. Pira na. Ayan. Marcos. Ikulong na yan. Marcos. Ikulong na yan. Marcos. Magnanakaw, ikulong na yan. Tama ka, Sos. Marcos. Ikulong na yan. Marcos. Maya-maya pa, may darating pa. Ang ating pila ngayon ay Hanggang mamaya. Kaya 5,000 tayong lahat. May darating naman ang pagkain. 1,000 na nag-arali. Pero mga viewers natin umabot na tayo na 1 million. 1 million ang mga viewers. Kasi doon sa bansa walang salita. Dito nagsasalita ng katotohanan. So, sabi nung pupunta dito, nagdala ng kwan. Palain lang daw sila sa Maynila. Pero sa mga probinsya, marami sila. Ayun. Yan ang mga salita Tatay nila. Rani. Kasi wala tayong mga trillion dito ninakaw na pamigay na O Zumba Girls ng Quezon City, mag-ready na po. Nananawagan kami sa mga malakas ang Zumba Girls. Kaya ready na po ang inyong pirada ng dayang-dayang-dayang. At kayo ay magsumba sa dayang-dayang-dayang. Okay? Ready na. Lalapit kayo. Tatay Rani, would you like to advise our board? Maraming salamat po
at tumatayo kayo para sa bayan natin. Alam nyo, wala tayong nilalabag na batas. Sa 1987 Constitution, may karapatan po tayo. Nandiyan po yan sa Bill of Rights, yung karapatan ng mga tao na maghayag ng kanilang disgusto, damdamin sa mga nakaupo sa gobyerno. Ang gobyerno po binubuo ng tao at sila maglilingkod sa tao. Andyan po yan. Matatag yung ating 1987 Constitution. Ito po, Constitution na to, ito po ay ginawa after EDSA 1. Dahil nung kapanahunan po ng Marcos Sr., tayo po ay nasa batas militar. Kaya nung nakita po ang pagbabago, ito ho ay ginawa yung 1987 Constitution natin. At mas malinaw po doon na ang EAP, ang mga sundalo, mga pulis, kayo po ay tagapagtanggol ng bayan at ng taong bayan. At alam ko po, kaya kayo naging pulis, nag-subject kayo sa lahat ng kurso at nag-neurotest kayo. Ibig sabihin ng neurotest, nasa tamang pag-iisip po kayo. So sa pagkakataon po ito, kami po, kapwa Pilipino ninyo, Tatay Rani, tama si Tatay Rani ha. Nag-neuropsychiatric test kayo at nag-drug test. Yun ang mahalaga, Tatay Rani. Tama ba? Tatay Rani? tama po yan. Oo. Bago kayo naging pulis, ay katakot-takot na mga pagsusuri sa atin po na tinatag ng ating konstitusyon. Correct! Kaya po, uulitin ko po, itong panahong ito, mula po sa mga EDSA, ilang EDSA revolution na tayo, pero bakit nandito pa rin tayo? Ano po ba ang pinagmulan ng lahat ng revolusyon? Di po ba katiwalian? Di po ba korupsyon ang laging pinag-uusapan? At ito ho, sa lahat ng korupsyon, ng hanay ng gobyerno, sino ho ba lagi ang sangkot? Di ba yung mga hinalal natin, mga congressman, mga senador, maging local government unit man po yan. So ulitin po natin, kami po ay nandito para ihayag yung aming karapatan na ibinigay noong 1987 Constitution. Hindi ko lang maintindihan kung bakit hanggang ngayon ay mukhang yung dating pang pag-iisip, yung matandang Marcos, na ito po ay na martial law, ito po ay pinatalsik ng taong bayan. Sana ho ako'y nananawagan na alisin na natin yung partisan natin. Gawin natin ito dahil ito po ay araw ng Bonifacio Day. Dakilang bayani na nakipaglaban sa revolusyon para sa ating bayan. Alam ko, pukunti man lang tayo ngayon nandito, pero may darating pa po tayong mga kasamahan. Pero, kung isusuko natin yung ating mga karapatan, baka po lalo tayong malusupasin. Lalo tayong wawalang biyahe. Tayo naman po ay mananahimik kung sa simpleng panawagan. Actually, hindi na nga simple dahil yung pambansang ate na nagsabi mismo na ang kapatid niya ay lulod sa droga. Tapos na po sana, at kayo po mga kapulisan dito, alam ko po, sumasang-ayon din po kayo sa ipinaglalaban. Hindi ko lang po maintindihan bakit
hanggang ngayon, ayaw pa rin sumunod at magkaroon tayo ng kapayapaan. Simple lang naman eh. Para matapos na itong paghati-hati ng Pilipino, dalawa lang ho kasi yung kumakampi, nakikinabang. Yung mga inaapi, binabayaran. Correct! Ang hindi nagpapabayad, nagiging kriminal sa paningin nila. Alam ko po, kayong mga kapulisan, pamilya nyo, apektado rin. May mga anak kayo na pinoproteksyonan ninyo laban sa kriminal. Pero, itong laban ito po ay laban ng Pilipino. Alam ko po, alam nyo sa isip at puso ninyo na kung sino ang may dahilan kung bakit nagkakaganito ang bayan natin. Doon, sensitive ang mga kapulisan. Ilang revolusyon na ang ating pinagdaanan. Pero, ito ang may pinakamalaking iskandalo at may pinakamalaking anomalya. Correct! Pero dahil nga sa kanya-kanyang adhikain personal, naghahati-hati ang bayan natin. Tandaan niyo po, kukunti man tayo ngayon, pero buong puso natin ipagmalaki na tayo ay Pilipino. Agree! Tama! Pilipino na lumalaban, Pilipino na ating minana kay Andres Bonifacio. May dangal at may tapang, may paninindigan at may pagmamahal sa bayan. Marami hong nakikinig, marami pong nagmamadyan, naghihintay kung ano ang mangyayari. Ngayon pa lang po, isang distrito pa lang, hirap na ang bayan dahil nilanakaw ng mga politikong ating pinagkatiwalaan. Agree! Agree! At sino po ba ang namamahala sa bansa natin? Tayo po ay democratic country. Demokrasya ang umiiral sa atin. Demokrasya na binigyan ng karapatan, binigyan natin ng karapatan ang mga naglilingkod sa atin ngayon. Yung power nila ay nag-eliminate sa tao. At ang purpose niyan, kaya binigyan natin sila, pinagkatiwalaan natin sila para paglingkuran tayo. Ngayon, tanong ko, naglingkod pa sila sa atin? Sino ba ang umunlad? Ang bayan ba natin ang umunlad? Kayo mga kapulisan, sana lang lumuko kayo. Hirap na hirap din po kayong magpatuisyon sa mga anak niyo. Inaaway din po kayo ng mga asawa niyo dahil kulang ang perang sweldo ninyo. Kaya po sana hindi masama sumunod sa legal na utos. Pero pag alam naman po ninyo na illegal na yung utos, gamitin niyo naman po sana ang puso at isip ninyo at alalahanin niyo yung pamilya niyo. Yun po ay pakiusap ng isang Pilipino. Pakiusap ng isang tao na naglagay sa inyo. Kung wala po ang nangungurakot, wala po tayo ngayon dito. Simple lang naman eh. Patunayan niya kung malinis siya, magpa-drug test lang siya. Ako po, Magpa-drug test ka na! sasabihin ko po ngayon sa inyo sa harapan nyo, pag nagpa-drug test
si Bongbong Marcos at nag-negative, titigil na po ako Kami sa din. rally po ito. Pero Tatay Rani, after 1 week, ang kanyang pagnanakaw, sisigilin pa rin natin. Kasi ho, kung nasa matinong pag-iisip siya, hindi po mangyayari ang kurakot dito, kurakot doon. Tama. Agree. At hindi rin po mapapabayaan ang ating bansa. Ang presidente ang siyang may pinakapangyarihan sa lahat ng pinagkatiwalaan ng tao. At nakalagay din po sa Bill of Rights natin sa ating konstitusyon, pag mayroong aggression, opresyon, pangloloko sa taong bayan o sa gobyerno, karapatan po natin na tayo po ay tumayo, lumabas, magsalita at ihayag ang mga dismaya at anomalya sa ating gobyerno. Nakakalungkot ng tingnan, karamihan po sa naghahangad na maging maayos ang bayan na to, kami po mga senior citizen. Kaming mga senior citizen ang tumatayo para sa susunod na henerasyon. Saksi po ko sa lahat ng people's power. Pero sa lahat ng nasaksihan ko, ito yung pinakabalasubas. Ito yung malawakang sagwatan ng mga taong gobyerno. Ako ho ay nananawagan sa lahat ng mga nanunood ngayon. Alam ko po, hirap na rin kayo. Alam ko po na nangarap din kayo na umasenso ang buhay at ang pamilya natin. Hindi po sapat na tayo po ay manahimik. Habang kayo, karamihan sa atin ay tahimik, karamihan sa atin nababayaran, at higit sa lahat, ang kumakampi, ang sumisigaw, na panagutin ang mga kurap, ayaw nila panagutin yung presidente na siya ang may administrative power. Lahat po ng power nasa kanya na. Pag ikaw po ay simpleng head ka ng isang departamento, kapitan ka, mayor ka, pag may katiwalaan sa iyong nasasakupan, command responsibility. Tama. Kompleto ka sa budget, kompleto ka sa lahat ng tao, hindi mo pwedeng sabihin wala kang alam. Kayong mga pulis, alam niyo yan. Matanga-tanga lang yun. Kayong mga station commander, alam niyo yan. Pag may ginawang anomalya ang mga membro ng nasasakupan ninyo, ang station commander ang unang-unang naririnig. Tama po ba mga kapulisan? Tama po. So bakit ngayon hindi natin panagutin yung pinakamataas na namumulo sa bansa natin? Wala pong iba kung hindi si Bongbong Marcos. Ako po, dating kapitan, naging kunsihan, at ang lagi kong hinahawakang committee, Peace and Order. Sa Quezon City po, ako ang chairman ng Peace and Order. Ako po nagre-represent sa ating kapulisan, sa ating mga Bureau of Fire, sa Bureau of Jail, at iba pa pong departamento ng Peace and Order. Kaya alam na alam ko po ang sitwasyon po natin ngayon. Ako ay makapulis kahit itanong nyo sa hepe ng Quezon City Police. Pero alam nila, ako ay tumitindig pagka mali at walang pinipili
ordinaryong tao ka man, may posisyon ka man, may pulis ka man, at sanay na rin po ako dahil nung hindi pa po ang Presidente Duterte, ultimo po station namin niralihan ko dahil patong sa droga, patong sa krimen, at higit sa lahat, pati mga hold-upper ay kani-kanila ng ginagawang asset. Matanda na po ako, 67 years old na. Mapalad lang ako dahil puro professional na ang anak ko. Anak din po ako ng isang mahirap, isang Bisaya. Alam ko ang damdamin ng isang mahirap. Naswerte po ako, nabiyayaan ako ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ko sa ating Panginoon, Lord, wala akong maisusupply sa iyo kung hindi ang magsilbi ng tama. Wala akong ibang ako-contribute sa iyo kung hindi lumaban sa mga hindi tama. Kaya po, sana kayo na nasa inyong mga tahanan, magbigay po sana kayo ng oras, panahon para sa bayan natin. Kung hirap na hirap po kayo ngayon sa inyong kalagayan, kung mananatili kayong tahimik at walang pakialam, lalo po kayong mag-iingat. Tama yung sinasabi mo. Tama! So yun lang po, at mamaya marami pa po tayong pag-uusapan. Hinihintay lang po natin ang iba po nating kalaban. Maraming salamat, Councilor ng Quezon City, Tatay Rane Lodovica. Mabuhay! Mabuhay po! Tatay Ben, sabayan mo ko ang panawagan ng bayan. Marcos resign, aristuhin, ikulong sa Sela 13. Marcos resign! Arestuhin! Ikulong! Sa Selda 13! Yun. Mga kababayan, may magsasalita po. Bago ang lahat, no? Buong araw tayo dito. Uuwi tayo 5 a.m. bukas. Hindi. Mamaya po, uuwi din tayo. Okay, nanay, halika, ikaw muna. Halika. At ikaw sunod, sir. Okay. Isang nanay po ang magsasalita at ipapahayag niya ang saloobin niya kung bakit ang tamang panawagan, Marcos resign, layas. At ito ang magsasalita, puro ordinaryo, kahit sino. Magsalita kayo sa damdamin, walang pili dito. Hindi doon para sa kabila, may pili magsalita. Magandang tanghali po! Ako ay simpleng babae na nag-iwanan ng rally. I hate so much ang pero po na condition na pagpapalit ni Marcos. Hindi siya marunong magpalit at mag-handle ng problema dito sa bansa. What is doing? Taking cocaine every day? Nakakasilang ng utak niya! I hate drugs. Dami din! Great! Kaya hindi na niya nakikinig sa atin ng mga Pilipino. Kahit ano man! Mamix ka sa palitan natin ng sangko, medyo mabigat sa'yo. Dito na. Kahit ano man ang panawagan natin! At magsusuplate sa kanya! Walang nangyayari! Dahil bakit siya naluto na nag-okay ng kanyang utak! Kaya hindi na siya makikinig! Sabi niya, hindi ako alis ng palasyo. So why? Dahil gusto niya doon sa palasyo, ang gagawin niya, kundi mag-okay. The brothers in our country, ba't nanakaw ng samba ng taong bayan? Korupsyon! Yun ang nangyayari sa ating lahat! Makinig kayo mga kababayan ko! I'm so tired to see this country! Ano walang nangyayari? Walang asenso ang pamumuhay
mahirap. Ano mangyayari sa atin? Sa bansang ito, kung manahimik lang tayo at hindi magsasalita, walang mangyayari sa atin. At the end of the day, wala tayong mapupuntahan. Kawawa tayong mga Pilipino sa hirap ng buhay. Nakita ko ngayon, kumpara kay Digong, hindi ganito kahirap ang buhay. Yan ang nangyayari ngayon. Dahil sa korupsyon, sa pagnanakaw, lalo tayong pinapahirapan. Walang awa ang Marcos na to. I'm not going to call him president because you're so lazy and weak leader and pagak. You don't know anything. Wala kang nalalaman sa nangyayari sa Pilipinas ngayon. Sa paligid, wala kang alam. Kundi, ang alam mo lang, pagpirma na nag-11 minutes. Kaya ano nangyayari? Natutuwa ang mga kontraktor na po. Manahimik kayo! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Igalang po natin ang kanilang Igalang natin ang kanilang pananaw at kanilang paninindigan. Awitan na lang natin sila. Kay sarap Mabuhay sa sariling bayan. alisin at may kaalayan. Ang bayan sinisigil, bukas ay Babangon din at sila ay pupulan sa timyas ng paglaya. Ibon mang may layang lumipat, tulungin mo at umiiyak. bayan pa ngayang Sakdal dilag ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, ugat ng luha at dalita, at ihalika, makita kang sagdalaya. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Magigising din po ang bayan ito. Darating po ang kasaysayan na ang mga nagnanakaw at nag-aabuso sa poder at kapangyarihan ay hahakulan ng daluyong ng mga mamamayang Pilipino. Yan ang ating patutunguhan. Kaya tayo po rumirespeto doon sa hindi pa sumasama sa Marcos resign. Okay lang po yun sapagkat patungo tayo doon. Sabi nga natin, paisa-isa, pakpanakpan, susulong ang pagpabago. Basta, linawin natin, pambansang loyal. Paisa-isa lang ha, huwag ang patikim-tikim. Patikim-tikim na lang. Alam na natin ang patikim-tikim ha. Ang paisa-isa, okay lang po yun. Doon tayo patungo sa paglakas. Okay, Nanay, ituloy mo. Ituloy ni Nanay ang kanyang speech o pahayag bilang isang ordinaryong kababaihang Pilipino. Ituloy ko na ang aking kaloobin. Naiinis na akong nakikita na ganito na lagi ang Pilipinas sa tuwing darating ako galing abroad. Walang asinso! Walang! Yung Marcos, nabudol mo kami! Nangangako ka! Pero ang pangako mo ay napapako. Sinasabi mo 20 kilos bigat,
Raimundo at ni Lisa. Magpa-party-party at mag-drugs. Hindi kayo naaawa sa mga Pilipino na nandito na mahihirap at madukha na walang-wala. Mahirap ang buhay. Marcos, hindi ka nakikinig sa daing ng taong bayan. Ang alam mo lang ay mangurakot at mananakaw. Kawawa ka naman, Marcos. Awa ng sarili mo. Niloloko mo lang ang sarili mo. Hindi ka naawa sa amin, mga taong bayan, na naghinaing sa hirap at sobrang na ang taas ng bilihin ngayon. At nakita ko pa, 500 pesos? Kasi pina, what can you do for the 500 pesos? That's only pamasahe. Pabaryahan mo lang yan, wala na. Di ka na hinilan sa mga kaluluwa nyo. Sabagay, wala naman kayo mga kaluluwa eh. Takot din kayo sa sarili ng mga multo. Multuhin ka na kayo dyan lahat sa Malacanang. Mapwisit kayo. Wala na kayong ginawa, kundi Mapwisit daw! lukuhin mga Pilipino. Mga manluloko at Mga magnanakaw! loko, mga hinayupa, magnanakaw. Sabihin mo, wala kang alam? Wow! Wala kang alam? Kasi bangag ka eh! Tingnan mo kung interviewin ka. Ha? Makamot-kamot ulo ka? Kasi bangag ka, wala ka sa pipinuan, sa pag-iisip. Yan! Yan! Dahil sa sobrang pagka-drugs mo. Tama si Duterte. We have a weak leader and a drug addict. Hindi mo kami masisisi. Kung magagalit kami sa iyo, dahil ikaw mismo ang gumagawa ng problema. Ang bansa na ito, binigyan ka ng 3 years to manage and to handle it. But what did you do? Nothing. Pumasa kami sa 3 years mo. Pero man lang asenso. Pero wala. Lalo nyo kami pinahirapan. Lalo nyo pinapahirapan ng mga mahihirap. Sobra-sobra na. Tama na. Umalis ka lang dyan. Magdasal ka na. Ayos, thank you so much, Nanay! Ordinaryong boses ng tao. Hoy, alam niyo ba? Tayo muna tayo, please. Everybody stand up. At dahil po, ang mga kabataan na nanawagan daw, ang sabi nila, mga kurakot-i, kulong na yan, mga kurakot-i, kulong na yan. Pero ang tamang panawagan, ito, Marcos-i, Kulong na yan! Marcos E! 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 Kulong na yan! Ayun. That's how to demand your future, kabataan. Correct. Demand your future. Sapagkat ngayon sa oras na ito, ibibigay natin ang boses ng Bangsamoro people mula sa Bangsamoro region sa Mindanao. At mayroon lang announcement muna si Tatay Rane. Muli po, ako po ay umapila sa inyo na yung mga dumadaan po na iba po ang pananaw, wag po natin kutsahin. Oo, tama. Igalang po natin para wala ho silang masabi na tayo po ay hindi disiplinado. Okay, klaro. Igalang po natin para po yung mga kapulisan, wala din pong dahilan para i-disperse tayo. Correct. Thank you, Tatay Rane. Sa paalala na yon, respetuhan sa paninindigan. Tawagin na natin ang taga Bangsamoro Region. Boses ng mga kapatid na Muslim na nakikipagkaisa sa araw na ito. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay galing Mindanao. Particularly sa Farm Region. Galing ako sa special geographical area ng Bangsamoro Autonomous Region. Nagpunta lang kami dito para lang may masabi natin na dapat kay Marcos ay mag-resign na. Nauna. Bakit? Lahat mga ginagawa nila, hindi nila matanggap na nagnanakaw sila. Lahat ng sinasabi ni Saldico, noon, pinapaniwalaan nila si Saldico. Ngayon may sasabihin si Saldico, dahil sila ang tinamaan sa pagnanakaw, hindi na paniniwalaan. Si Sergeant Gutisa, ganun din yun.
pinapaniwalaan sila noon, ngayon hindi na paniwalaan dahil tumatakbo ang mastermind nito ay si President Ferdinand Marcos Jr. Ito ba ang kailangan natin mamumuno sa atin? Ang mga magnanakaw. Ang magnanakaw sa national government. Ako po ay umabot ako ng more than 41 years sa government service. Nag-retire ako bilang isang provincial treasurer ng probinsya ng Maguindanao. Ngayon, itong nalalaman natin na ginawa sa national government, itong ginagawa nila sa national government, ano kaya kung pupunta yan sa local government? Kung magnanakaw ang national government ng billions of pesos, kung maliit ang nanakawin mo, hindi ka mabilanggo. Bakit? Kung magnanakaw ka na 1,000, kalakas pagkapunta ka sa pinasuan. Kung billion, marami pang tanong. Bakit ganon ang pamamalakad ng gobyerno natin ngayon? Ngayon, mga kasama, dapat pag-isipan natin ito, lalo na ang mga tao, nandiyan sa Congress, nandiyan sa Senador, bakit ipagtago nila, tinatakpan nila ang katotohanan? Ito ba ang dapat gawin ng mga masang Pilipino? Dapat may gawin ng masang Pilipino? Kaya pagtakpan ang totoo, hindi makalabas dahil tinatakpan ng mga tao na nandiyan sa kapamilya. Dapat mag-isip tayo sa nangyayari sa atin ngayon. Ang mga nangyayari sa bansa natin dahil patumabot pa si President Marcos tatlong taon pa, marami pang pina na malaga sa atin. Tayo ang naghihirap. Mga kapamilya, dapat mag-isip tayo sa ating bansa. Ang mga nagako nila from 2022 up to 2025, kalaking pira na yan, kay previous na yan. Ang kakaisang department na yan ang Department of Public Works and Highways ang na-discovery. Pero ang ibang department, like for example, the Department of Finance, BIR, Department of Budget, the other department, Tapos, importante, nakaready yung mga vlogger. dapat sana lahat yan madiscovery ang magnanakaw. Kaya lang, ang ginagawa, kung may nagnanakaw sa isang opisina, ang pinagbitangan ang mga Duterte. Bakit ko yan pinagbitangan? Bakit doon hindi man yan napag-usapan kung sino ang magnanakaw? Mga kapamilya, mag-isipan natin mabuti ito. Dapat magsama-sama tayo, magkaisa tayo, para sa kamuhi ng ating bansa. Napayagan na tayo mag-ano rito. Basta ano lang daw. Thank you, In order lang. Ano nyo, tatay? Si Ginoong Brother Max. But not chicken, but Alvarado. Mga kababayan, tayo po ay pinapayagan naman ng kapulisan na mapayapang magtipon. Ang pakiusap lang sa atin, huwag po tayong magkantsawan, huwag po nating harangan ang mga dumadaan kahit pa ang panawagan nila ay iba sa atin. Okay? At ang mahalaga, ang mga nandito, pag nag-CR kayo sa Robinsons, bumili rin kayo ng donut. Ayos! Promote! Gusto ko lang din po para po at least yung mga kapulisan po nakikinig sa atin. Ngayon nakikita po nila na tayo po ay mga responsableng mamayan na sumisigaw lang sa ating karapatan. Ang akin lang kong pakiusap sa mga nagsasalita po dito, wala hong absolute freedom of speech. May limit din po yan. Sumigaw ka na pabagsakin sa pamagitan ng pag-armas, bawal po yan. O, ngayon, isisigaw mo na ang katiwalian at ang Marcos resign, wala pong bawal po
po yun. Ang bawal lang po na tayo po ang may magikayat na sila po ay mag-revolusyon, gamitin ang mga armas, yun po ang bawal. So, pakiusap ko po sa mga magsasalita na dito po tayo nakatutok sa ating pong karapatan sa Bill of Rights sa 1987 Constitution po natin. Salamat po. Maraming salamat sa paalala na ibinigay ni Tatay Rani. Huwag po tayong magkalat-kalat. Dito lang po tayo, tama po yun. Kapag tayo po ay nag-negotiate sa pulis, mapayapa po tayo mag-negotiate. Pangalawa, dito lang tayo sapagkat hindi naman natin pwede i-obstruct ang kalsada. Okay? At pangatlo, nag-request tayo na payagan na makagamit ng sound system para naman mas malakas ang ating programa. At ang panguli, by 5 o'clock siguro mamaya, kung medyo okay na ang program, pwede na tayong peaceful magkaroon ng peaceful dispersal. Okay? So, sa mga magsasalita, pinapanawagan namin kayo na lumapit lang po dito. Si Brother PL, magsasalita ka ba? Hindi. Sino pa ang magpo-volunteer? Prayer na daw siya eh. Brother, you would like to offer a prayer. Okay. Everybody please, may prayer offering po si Brother Patrick. Let us stand up. Please, hawakan natin ang ating mga Marcos Resign sapagkat yan po ay karapatan nating magpahayag ng Marcos Resign Now. Brother, hawakan ko na. Yung bumayinisyo pa rin yung Ilocos na yun. Yung matandang yun, yung nagsabi, hinigala ng bulaklak. Ano talaga yun? Balikan ko yung mano. Lord our God, Hindi makamove once on. long ago, Jesus came as divine providence with a human face. And yet, we are still waiting in hope for His coming today. Make us more aware that you too are waiting for us to create with your among people peace, respect and freedom, love, justice and life, and bear witness before all that your Son can hear and is alive, and that one day will make us into lasting light of your home. Through Christ our Lord. Amen. Good morning. Okay. Mga kababayan, si Brother Patrick po is a volunteer sign language interpreter for the program. Palakpakan po natin ang kanyang pagiging masipag at pakikipagkaisa ni Brother Patrick O. Okay? Tatay Ben, ikaw naman. Unahin natin ito kasi magaling ko eh. Bumabalik ang alala sa Babalik po ang Kasi meron tayong kapatid dito ating na program mamaya. Mag-charge lang si Kay Eric. Naiyak ako. Bye for now. Kasi bumabalik ang diwa